My Love, SPG Stories. Gandang araw sa lahat ng listeners. Nais kong ibahagi ang story ng aking buhay sa inyong programa para kapulutan ng aral ng inyong mga listeners. Ang kwentong ibabahagi ko ay isang maikling kaganapan lamang tungkol sa maganda at bago naming maid na si Camille. Hindi niya tunay na pangalan. My Love, SPG Stories. Honey, wala pa ba si Camille? Siya ba ang magbabantay kay Edward mamaya? Tanong ko sa misis ko. Oo, nakausap ko na siya kahapon at pumayag na rin si Roy na si Camille ang magbantay kay Edward mamaya. Narinig naming tumunog ang doorbell. Baka si Camille na yan. Han, tignan mo sa baba. Sige, bilisan mo na dyan at baka malate pa tayo sa party. Sabi ko sa misis ko at bumaba ako para buksan ang pinto. Pagkabukas ko, naamoy ko kaagad ang pabango ni Camille. At nakita ko na naman ang malaanghel ng ngiti nito. Hello, Tito Edwin. Sabay halik sa pisngi ko. Camille, buti andito ka na. Halika, tuloy ka. Sinala ko kaagad ang pinto at sumunod ito sa akin sa sala. Edward, andito na ang ate Camille mo. Kaya siya muna magbabantay sa'yo, okay? Sabi ko sa anak kong naglalaro ng PS2 niya sa sala. Hi Edward, ano ang nilalaro mo? Dinig kong tanong ni Camille sa anak ko. Spider-Man ate, gusto mo maglaro? Tinignan ko lang ang dalawa na naglalaro ng video game. At tuwang-tuwa si Edward dahil nandito ang ate Camille niya. Nakakatuwa nga naman dahil simula pagkabata, si Camille na talaga ang nagbabantay kay Edward. Kaya't sobrang close ang dalawa. At ngayon ko lang napansin, nagdadalaga na pala si Camille. Tumatangkad na rin ito na dati maliit na bata at patpatin pa ito. Pero ngayon, litaw na talaga ang pagkadalaga niya. Sa edad na 23, napapansin kong makinis itong legs. May kurba na rin ang katawan at lumalaki na ang mga monay niya. Han, ready na ako. Dinig kong sabi ng asawa ko na nasa likod ko na pala. Ha? Sige. Camille, ikaw na ang bahala kay Edward ha? Opo, Tito Ed. Tita, ang ganda niyo po sa suot niyo at ang sosyal niyong tignan. Sabi ni Camille kay Chona. Thank you. O siya, aalis na kami ha? At Camille, huwag mong kalimutang hanggang 9:30 lang yan dyan si Edward. Alam ko na po yun, tita. Sige po, enjoy niyo na lang po yung gabi. Habang nasa party, nakipaghalubilo ang misis ko sa mga kaibigan niya. Habang ako naman ay sa mga kaibigan ko rin. Bigla kong naisip si Camille nung nakita ko ang anak ng isa sa mga barkada ko si Joanne. Kasing edad lang din ito ni Camille. Kaya pareho ng hubog ng katawan. Ang laki ng mga monay niya at ang ganda ng mukha. Pero ang pagkakaiba lang nila, matangkad itong si Joanne. Hi Tito Ed, kamusta na po kayo? Sabay yakap at halik nito sa pisngi ko. Okay lang ako, gumaganda ka lalo ah. Thank you po. Si Tita Chona? Andoon sa mga kaibigan niya, puntahan mo na lang dun. Sige po Tito Ed, nice seeing you again. Sabay alis nito. Hindi ko maiwasang tumingin sa wetpacks ni Joanne na kumikimbot habang naglalakad patungo sa grupo ni Chona. Nakaramdam tuloy ako ng panidikip sa pantalon ko. Kaya't inexcuse ko muna ang sarili ko at pumunta ng banyo para ayusin ang alaga kong Junjun na kanina pa umuupo. Nung nasa biyahe na kami pauwi ng bahay, nakita kong natutulog si Mrs. Siguro marami na naman itong nainom na wine kaya't hinayaan ko na lang siyang matulog sa upuan niya. Habang ako naman ay busy sa kakaisip at alala sa kurubang katawan ni Camille. At ang makinis itong mga hita.
O ano bang nangyayari sa akin? Tanong ko sa sarili ko. Pagdating namin sa bahay, wala na ang dalawa sa sala. Inisip ko baka nasa kwarto si na Camille, pinapatulog si Edward at kita ko ring mag-aalas 12 na. Kaya't inakay ko si Mrs. paakyat sa hagdan at papasok sa kwarto namin. Tinanggal ko na lang ang sapatos ni Chona at kinumutan at lumabas na ako ng kwarto para tignan si Edward sa silid niya. Naririnig ko ang ingay ng TV sa kwarto. Kaya't binuksan ko ng dahan-dahan ang pintuan ng kwarto at sumilip sa loob. Nakita kong bukas nga ang TV at nasa cartoon channel ito. At ang ilaw lang nito ang nagbibigay liwanag sa kwarto ni Edward. Pumasok ako at dahang-dahang lumapit sa TV para i-off ito. Nung na-off ko na ang TV, nabigla ako sa nakita ko sa refleksyon ng TV. Kitang-kita sa TV ang puting panty ni Camille. Nakitang-kita dahil sa liwanag ng ilaw sa hallway namin. Lumingon ako sa kinaroroonan ni Camille at totoo ngang pang-ibaba niya ang nakikita ko. Kinabahan tuloy ako habang tinitingnan ang nakaumbok at matambok na parte sa pagitan ng mga hita niya. Napalunok ako ng laway nung nasa gilid na ako habang tinitignan ng nakahiga at tulog na si Camille sa higaan ng anak ko. Grabe, parang uminit ata ang panahon, sabi ko sa sarili ko. Napansin kong gumalaw si Edward, bagay na kinagulat ko at natarantang lumabas ng kwarto. Huminto ako sa may hagdanan at nakiramdam kung nagising ba si Camille. Kamunti ka na, sabi ko sa sarili ko. At bumaba na lang ako sa hagdanan at pumunta ng kusina para uminom ng tubig. Hay, munti ka na ako dun sabi ko sa sarili ko at napatawa na rin ako sa nangyari kanina. Para akong action star kung kumilos. Pumanik ulit ako sa taas at dumaan sa kwarto ni Edward. Nakiramdam muna ako bago sumilip sa loob. Tulog na tulog ang dalawa at nakatihaya pa rin si Camille na nakalilis ang suot nito. Tumingin muna ako sa bandang kwarto namin. Baka kasi gising si Mrs. At tansya kong okay ang paligid. Dahan-dahan akong lumapit sa higaan at lumuhod sa gilid nito. Tinignan ko muna ang mukha ni Camille para siguraduhin kung tulog ba talaga ito. Dinig kong mahina ang hininga niya. Senyales na tulog ito. Dahan-dahan kong inangat ang kamay ko at ipinatong ang isang daliri sa may tambok niya at tinignan si Camille kung magigising ba. Kita kong hindi ito gumalaw. Dahan-dahan kong pinaikot ang daliri ko sa ibabaw ng pang-ibaba niya at kita kong huminga ito ng malalim. Sabay may mahinang boses ito. OMG! Ang lambot ng tambok ng dalagang ito. Wala pang masyadong buhok sa guhit ng tambok niya. Sabi ko sa sarili ko habang umiikot-ikot ng dahan-dahan ang daliri ko sa may pang-ibaba ni Camille, inilabas ko naman ang dila ko at idinikit ko ito sa gilid ng tuhod niya. Talaga namang napakasarap ng lasa at tinignan siya kung magigising ba. At kung matiyak kong tulog, dahan-dahan kong dinilaan mula gilid ng tuhod pataas sa hita niya. Paakyat sa gilid ng pang-ibaba niya. Kasabay ng pag-amoy ko sa balat niya. Ang sarap ng dalagang ito. Bulong ko sa sarili ko habang tuloy pa rin sa pag-ikot ng daliri ko sa ibabaw ng pang-itaas niya. Napansin kong namamasa-masa ng daliri ko. Kaya nilapat ko ang mukha ko sa mga tahong niya at inamoy ang aroma niya. At napapikit ako sa sobrang lakas ng amoy ng mga tahong niya na para bang nakakabuhay ng dugo at ang tigas na ng junjun ko. Inalis ko ang daliri ko sa tambok ng kipay niya at inamoy ito. Ang bango. Sinubo ko ito. Ang sarap.
Sabay balik ko ng daliri ko sa kipay niya at binaba ko ang isang kamay ko sa alaga kong Junjun na kanina pa sumasakit dahil naipit ito sa pagkakaupo ko nung tumigas ito. Sarap na sarap ako sa ginagawa ko kay Camille. Lalo pang nakadagdag ng init ang mahina niyang salita. Grabe, parang sisirit at bubulwak na ata ako. Kaya't lumuhod ako at nilapit ko ang mukha ko sa kipay niya. At inilabas ko ang dila ko para dilaan ang namamasang matambok na kipay ni Camille. Nang biglang gumalaw si Edward at sa gulat ko, mabilis akong gumapang palabas ng kwarto. Nasa hallway ako at nakiramdam sa loob ng kwarto at dinig na dinig ko ang lakas ng kaba at paghinga ko. Nangarap na sana hindi nagising ni Edward o hindi nagising si Edward o si Camille. Dahil kung magkataon, lagot ako kay Mrs. Makalipas ang ilang minuto, sinilip ko ulit ang kwarto ni Edward at nakita kong tulog pa rin sila at nagbago na ang pwesto ni Camille at nakakumot na rin ito. Aw, sayang, sabi ko sa sarili ko nang maramdaman ko na parang malagkit ang daliri ko at naaalala ko ang daliring ginamit ko sa namamasya at napakalambot na kipay ni Camille. Inamoy ko ito at andun pa rin ang kataskrema niya. At ang tigas-tigas pa rin ng Junjun ko, kaya bumaba ako at pumunta sa banyo namin sa kusina. At pinakawalan kaagad ang alaga kong Junjun na nakatatlong himas nang ako'y biglang bumulwak at sumirit. Ang napakaraming kataskrema sa dingding ng banyo. Grabe! Ngayon lang ako nagbuhos ng ganito karami na kataskrema. Pumasok ako sa kwarto namin na nakangiti at medyo bitin dahil andun pa rin ang init at ang sarap ko kay Camille. At kahit nakahiga na ako at katabi ko na si Chona, inaamoy-amoy ko pa rin ang daliri ko. Ang sarap bakbakan ni Camille. Sabi ko sa sarili ko nang biglang tumagilid si Mrs. at numantay ito sa akin na halos nakalabas na ang pang-ibaba nito sa suot nitong damit. Dinig kong ungol ni Chona. Kaya naisipan kong itulak ito para tumihaya at agad akong lumuhod sa pagitan niya at inalis ko na rin ang pantalon at panloob ko. Sabay pasok sa Junjun ko na kanina patigas na tigas sa taho ni Mrs. na narinig kong napauwi ito. Lumikha siya ng mahinang salita nung napasok ko ang aking Junjun. Nabakbakan ko si Mrs. nung gabing yun habang inaamoy ko ang daliri ko at ginamit ko kanina sa napakasarap na kipay ni Camille. At iniisip ko na si Camille ang binabakbakan ko at hindi si Chona. Sa sobrang gigil ko sa pag-iisip kay Camille habang binabakbakan ko si Mrs., sobrang bilis ng kayod ko. Sarap talaga. Habang inaamoy ang daliri at ini-imagine si Camille. Buti na lang hindi ko binanggit ang pangalan niya at mabubuging ako kay Chona. Si Mrs. ang naging outlet ko sa init at nag-uumapaw na katigasan ng Junjun ko kay Camille. Nung nabulwakan ako nung gabing yun, si Camille ang nasa isip ko. At seconds bago ako bulwakan, sinubo ko ang daliring yun at inimagine na napakasarap ng kipay ni Camille. Ramdam ko ang masarap na pagdaloy ng katas-katas ko sa bukana ng Junjun ko sa pagbulwak. Wow! Ang sarap, honey! Dinig kong sabi ni Chona na hingal itong nakahiga sa kama namin. Ngunit ang nasa isipan ko ay si Camille. At isang buwan ang lumipas. Madalas ko pa ring nasasalisihan si Camille tuwing tulog ito at lasing si Mrs. Nagpatuloy ang sarap na ito na nagagawa ko. Ngunit hindi ko magawang mabakbakan si Camille. Dahil na rin sa baka mahuli niya ako. Nagiging pantasya ko na lang si Camille tuwing nabubuhay at ginaganahan ang aking Junjun. My Love, SPG Stories. Sana ay nagustuhan nyo ang aking kwento.
Hanggang dito na lang po muna ang istorya ng aking buhay. Hanggang sa muli, at ako po ang inyong letter sender na si Edwin. My Love, SPG Stories.